Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nahanap nyo na ang kapayapaan sa pagtatapos ng inyong maghapon. Muli, nandito ako para samahan kayo sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at magpapaalala sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Madalas, nasusukat natin ang halaga ng isang tao base sa kintab ng kanilang sapatos o sa tatak ng kanilang damit. Pero sabi nga nila, ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy at ang tunay na reyna ay hindi laging nakaupo sa trono. Minsan, siya ang nagpupunas ng putik sa sahig na nilalakaran natin. Handa na ba kayong kilalanin ang isang babaeng handang isuko ang lahat ng luho para sa hustisya? Simulan na natin ang Kabanata 1 ng Ang Prinsesa sa Likod ng Basahan. Bumubuhos ang malakas na ulan sa sementeryo ng lungsod ng Tagumpay, tila nakikiramay sa bigat na dinadala ng babaeng nakatayo sa harap ng isang puntod. Basang-basa na ang mamahaling itim na coat ni Sinagtala Montefalco, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalang nakaukit sa marmol, Isabella Montefalco. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang hinahaplos ang malamig na bato. 5 taon. 5 taon siyang nagtago sa Amerika, pilit na tinatakasan ang katotohanang wala na ang kanyang ina. At sa loob ng 5 taong yon, ang kumpanyang itinaguyod ng kanyang pamilya, ang Hacienda Paraiso, ay unti-unting nilalamon ng mga buwaya. "Patawad, Mama," bulong ni Sinag. Ang boses ay basag at humahalo sa huni ng hangin. "Patawad kung naging duwag ako. Patawad kung iniwan kita." Pinunasan niya ang luha na humalo sa ulan sa kanyang pisngi. Humugot siya ng malalim na hininga. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon ang panahon ng pagbabayad. Binuksan ni Sinag ang dalang itim na bag. Sa loob nito, hindi mga dokumento o alahas ang laman, kundi isang lumang uniforme ng janitress, kupasi, kulay asul, at may burda ng pangalang Tala. Ito ang unipormeng isinuot ng kanyang ina noong nagsisimula pa lang ito bilang tagalinis bago naging may-ari ng imperyo. Hinubad ni Sinag ang kanyang mamahaling damit at isinuot ang uniforme. Itinali niya ang kanyang buhok ng mahigpit at nagsuot ng makapal na salamin. Nang tumingin siya sa refleksyon sa basang marmol, wala na si Sinagtala Montefalco, ang tagapagmana at nagtapos sa Harvard. Ang nakikita na lang niya ay si Tala, ang hamak na tagalinis. "Ito ang tanging paraan, Mama," anya habang sinusuot ang guwantes na guma. "Kailangang makita ko ang dumi ng kumpanya mula sa ibaba para malaman ko kung sino ang dapat walisin." Makalipas ang 1 oras, nakatayo na si Sinag sa harap ng dambuhalang glass door ng Hacienda Paraiso. Ang gusali ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na sumilip pagkatapos ng ulan, tila isang palasyo ng mga Diyos at Diyosa. Pero para kay Sinag, isa itong magandang prutas na inuuod na sa loob. Humakbang siya papasok, bitbit ang timba at mop, ngunit hinarang siya agad ng isang gwardya. Ang tingin nito sa kanya ay mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa at panghahamak. "Hoy, miss, saan ka pupunta?" Sita ng gwardya, ang kamay ay nasa batuta. "Employees entrance sa likod. Bawal ang katulad mo dito sa main lobby. Madudumihan ng tiles." Napayuko si Sinag. Pilit na pinipigil ang sarili na sagutin ito ng "Ako ang may-ari ng tiles na tinatapakan mo." Sa halip, pinalambot niya ang boses. "Pasensya na po, sir. Bago lang po ako. Naligaw lang." "Bago? Wala naman sa listahan na may bagong—" "Siya yung pamangkin ko, si Tala." Isang hingal na boses ang sumingit. Mula sa gilid ay tumatakbong lumapit si Nanay Ginhawa, ang head ng housekeeping. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, pero ngumiti ito nang makita si Sinag. Si Nanay Ginhawa ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng plano ni Sinag. "Naku, guard, pasensya na. Medyo syunga-syunga tong pamangkin ko galing probinsya.
Ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Nanay Ginhawa sabay hila sa braso ni Sinag palayo sa gwardya. Nang makarating sila sa isang sulok, napabuntong hininga ang matanda. Hinawakan niya ang mukha ni Sinag nang may halong awa. Anak, Sinag, sigurado ka ba dito? Ang kinis ng mga kamay mo, hindi bagay sa map na yon. Kung makikita ka lang ng mama mo. Kailangan to, nanay. Matatag na sagot ni Sinag habang inaayos ang salamin. Huwag niyo akong tawaging Sinag dito. Ako si Tala, isang simpleng janitress na walang boses. Ibinigay ni Nanay Ginhawa ang mga gamit sa paglilinis. O siya, sige. Mag-iingat ka. Lalo na kay Sir Habagat. Mainit ang ulo noon ngayong araw dahil bagsak ang sales ng hotel. Habagat de los Santos, ang pangalang laging laman ng mga report, ang Vice President for Operations na kilala sa pagiging halimaw. Siya ang unang target ni Sinag. Nagsimulang mag-mop si Sinag sa gitna ng malawak na lobby. Yumuko siya, kuskus dito, kuskus doon. Ramdam niya ang sakit ng likod, ang bigat ng timba, at ang mapanghusgang tingin ng mga empleyadong dumaraan. Ganito pala ang pakiramdam. Ganito pala kaliit ang tingin ng mundo sa mga taong naglilinis ng kalat ng iba. Biglang tumahimik ang buong lobby. Ang mga empleyado na kanina ay nagtatawanan, ay biglang nagsisiksikan sa gilid at yumuko. Mula sa elevator, lumabas ang isang grupo ng mga naka-Amerikana. Sa gitna nila ay naglalakad ang isang lalaking matangkad, makisig, ngunit may aurang kasing lamig ng yelo, si Habagat de los Santos. Naglalakad siya ng mabilis. Habang may kausap sa telepono, ang boses ay malalim at puno ng otoridad. I don't care about the excuses, Lazo. I want results. Kung hindi nila kaya ang quota, tanggalin sila. Sigaw ni Habagat sa telepono. Hindi man lang tinitignan ang dinaraanan. Nasa gitna ng pagmomop si Sinag, nakita niyang paparating si Habagat. Aakbari sana siya para magbigay babala na basa ang sahig, pero huli na ang lahat. Ang makintab na sapatos na katad ni Habagat ay tumapak mismo sa basahan ni Sinag. Dumulas ito ng bahagya, hindi naman natumba, pero sapat na para mawala ang balanse niya saglit at matapunan ng kaunting tubig na marumi ang laylayan ng kanyang pantalon. Napasinghap ang lahat ng nasa lobby, para bang huminto ang ikot ng mundo. Ibinaba ni Habagat ang telepono. Dahan-dahan niyang tinignan ang kanyang sapatos, tapos ang kanyang pantalon na may mantsa ng putik. Pagkatapos, ang matalim niyang mata ay dumako sa babaeng may hawak ng mop. Si Sinag ay nanigas sa kinatatayuan. Inaasahan niyang magagalit ito, pero hindi niya inaasahan ang ginawa ni Habagat. Bumunot si Habagat ng isang candy sa bulsa, binuksan ito at isinubo. Ang balat ng candy, binitawan lang niya at hinayaang mahulog sa sahig. Nakakalinis lang ni Sinag. Linisin mo yan. Utos ni Habagat, ni hindi man lang tumitingin sa mata ni Sinag. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang basurahan. Hindi gumalaw si Sinag. Ang dugo niya ay nagsimulang kumulo. Ang pagod, ang alaala ng ina, ang sakripisyo. Lahat ay naghalo sa isang matinding inis. Excuse me, sir, wika ni Sinag. Mahina pero malinaw. Basa po ang sahig. May sign po na wet floor. Kayo po ang hindi tumitingin. Katahimikan. Mas lalong tumahimik ang lobby. Napatakip ng bibig si Nanay Ginhawa sa gilid. Walang sino man sa kumpanyang ito ang sumasagot kay Habagat de los Santos. Dahan-dahang lumingon pabalik si Habagat. Ang mukha niya ay hindi maipinta sa gulat, na agad napalitan ng isang nangiting mapanganib. Lumapit siya kay Sinag. Sobrang lapit na naaamoy na ni Sinag ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng bleach. Anong sinabi mo? Bulong ni Habagat. Ang boses ay may banta. Tumingala si Sinag. Kahit nakasuot siya ng lumang uniforme, ang mga mata niya sa likod ng salamin ay nagliliyab. Hindi siya yumuko. Sabi ko po, sir, ang respeto, hindi yan binibili. At ang pagkakalat,
Hindi yan gawain ng edukadong tao. Nagtagis ang bagang ni Habagat. Tumingin siya sa manager na nasa tabi niya at itinuro si Sinag nang hindi pinuputol ang titigan nilang dalawa. "You see this woman?" Malamig na sabi ni Habagat. "Tangin niyo siya. Ngayon din. Ayoko na siyang makita sa building na to. Mas marumi pa ang ugali niya kaysa sa sahig na to." Tumalikod si Habagat at naglakad palayo. Pero bago siya makalayo, narinig niya ang tunog ng mop na humampas sa tubig. Hindi umalis si Sinag. Nakatayo pa rin siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa hawakan ng mop. Ang mga mata ay nakapako sa likod ng lalaking nagdeklara ng giyera sa kanya. Ang laban ay nagsimula na. Padabog na isinara ni Habagat ang pinto ng kanyang opisina. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Sapat na para manginig ang sino mang empleyadong nasa labas. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at itinapon ito sa sofa. Galit siya. Galit siya sa mundo, sa sales report na hindi tumataas, at higit sa lahat, sa janitress na yon na may lakas ng loob, nahiyain siya sa harap ng marami. Tumingin siya sa salamin. Ang mantsa sa kanyang pantalon ay tuyo na. Isang madilim na paalaala ng insidente sa lobby. Hindi niya maalala kung kailan ang huling beses na may sumagot sa kanya ng ganoon. Lahat ng tao sa Hacienda Paraiso ay yumuyuko sa kakanya. Lahat ay takot sa kanyang boses. Pero ang babaeng iyon, si Tala, may kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito mata ng isang taong natatakot mawala ng trabaho. Ito ay mata ng isang taong nanunuri. Tila binabasa ang bawat kahinaan niya. Tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalang Lazo Mondragon ang lumabas sa screen. Humigpit ang hawak ni Habagat sa phone. "Yes, sir?" Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Habagat, balita ko ay may gulo sa lobby kanina." Ang boses ni Lazo ay malumanay, ngunit may talim. "Huwag mong hayaang sirain ng isang hamak na empleyado ang imahe mo. Kailangan nating maging malinis bago dumating ang tunay na tagapagmana. Alalahanin mo, ang posisyon mo ay nakadepende sa kung gaano mo kakontrol ang lugar na yan." "Alam ko, sir." Inaayos na ang lahat. Maikling sagot ni Habagat. Nang maibaba ang tawag, marahas na hinampas ni Habagat ang kanyang mesa. Pagkontrol. Yun lang ang laging naririnig niya. Lumaki siya sa ilalim ng anino ni Lazo. Pilit na pinatutunayan na karapat dapat siyang tawaging anak kahit sa lihim lang. Para kay Habagat, ang emosyon ay basura. Ang awa ay kahinaan. Isang mahinang katok ang narinig niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang HR manager. Kasunod si Nanay Ginhawa na namumutla sa takot at si Tala, ang babaeng naging mitya ng kanyang galit. "Sir Habagat," simula ng HR manager, "tungkol po sa utos niyo na itanggal si Tala. May kaunting problema po. Ayon sa labor laws at sa tagal na ni Nanay Ginhawa dito, hindi natin basta-basta mapapaalis ang pamantasan niya nang walang sapat na due process, lalo na't wala naman siyang nilabag na mabigat na rules, kundi ang pagsagot lang." Tumingin si Habagat kay Tala. Ang babae ay nakatayo lang doon, nakayuko. Pero ang mga balikat ay diretso. Hindi ito mukhang nagsisisi. "Due process?" Panggungutya ni Habagat. Lumakad siya palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng hatol. "Gusto niyo ng trabaho? Fine. Hindi kita itatanggal, Tala. Pero simula ngayon, hindi ka na maglilinis ng lobby." Lumiwanag ang mukha ni Nanay Ginhawa, pero agad ding nagdilim nang ituro ni Habagat ang sarili niyang opisina. "Dito ka magtatrabaho, sa loob ng opisina ko. Lilinisin mo ang bawat sulok nito sa oras na nandito ako. Gusto kong makita kung gaano kakahusay sumunod sa utos nang walang kibo. At kapag may nakita akong kahit isang butil ng alikabok o kung bumuka ulit ang bibig mo nang wala sa lugar, kahit ang labor union ay hindi ka maililigtas." "Sir?" Pero susubok pa sana si Nanay Ginhawa, pero pinigilan siya ni Sinag sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. "Opo, sir. Masusunod po."
Mahinang sagot ni Sinag. Umalis ang HR manager at si Nanay Ginhawa. Naiwan si Sinag sa loob ng malawak na opisina ni Habagat. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa lungga ng kanyang kaaway. Ang opisina ay moderno, puno ng salamin at napapalibutan ng mga mamahaling gamit. Pero sa kabila ng karangyaan, amoy sigarilyo at stress ang buong silid. Umupo si Habagat sa kanyang upuan at bumalik sa pagbabasa ng mga dokumento. Tila wala ng tao sa silid. Sinimulan ni Sinag ang kanyang trabaho. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang punasan ang mga shelf ng libro. Sa bawat kuskus niya, lihim niyang binabasa ang mga pamagat ng mga folder na nakalagay doon. Habang naglilinis, napansin niya ang isang maliit na drawer sa gilid ng mesa ni Habagat na bahagyang nakabukas. May nakita siyang isang bote ng gamot. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mata para basahin ang label. Fluoxetine, gamot para sa depression at anxiety. Napatigil si Sinag. Ang lalaking ito na parang bapor kung managasan ng tao sa lobby ay may bitbit palang ganitong klaseng bigat. Ang mapang-aping si Habagat de los Santos ay may itinatagong sugat. Biglang narinig ni Sinag ang kalantog ng ballpen sa mesa. Nag-angat siya ng tingin at nakitang nakatitig na pala sa kanya si Habagat. Ang mga mata nito ay puno ng hinala. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Bulyaw ni Habagat. Tapusin mo na yan at lumayas ka na. Hindi sumagot si Sinag. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Napansin niya ang tambak na papel sa sahig, mga report na halatang pinunit dahil sa galit. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga ito at inayos sa isang tabi. Hindi niya namalayan na tinitignan siya ni Habagat. May kung ano sa paraan ng pagkilos ni Tala na hindi akma sa isang janitress. Ang bawat galaw nito ay may disiplina at talino. Lumipas ang 2 oras. Tahimik ang silid. Ang tanging maririnig lang ay ang paglipat ng mga pahina ng papel at ang tunog ng basahan ni Sinag. Ang tensyon ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang katahimikan. Maya-maya, narinig ni Habagat ang isang kakaibang tunog. Isang mahaba at malakas na growl. Napatigil si Habagat. Tumingin siya kay Sinag. Ang babae ay biglang namula at napahawak sa kanyang tiyan. Napatingin si Habagat sa relo niya. 8:00 na pala ng gabi. Nakalimutan niyang palayasin ang babae dahil sa dami ng ginagawa niya. Hindi ka pa kumakain? Tanong ni Habagat. Ang boses ay hindi na kasing talim ng kanina. Bagaman naroon pa rin ang lamig. Hindi pa po, sir. Sagot ni Sinag. Pilit na itinatago ang hiya. Sabi niyo po kasi, huwag akong aalis hanggat hindi tapos. Napailing si Habagat. Tumayo siya at kinuha ang kanyang coat. Lumapit siya sa pintuan pero bago siya lumabas, tumigil siya at lumingon kay Sinag. May natira pang pagkain doon sa conference table, sa kabila mula sa meeting kanina. Sabi ng catering, itatapon na nila yun. Kung ayaw mong mamatay sa gutom habang naglilinis ng opisina ko, kainin mo na. Yon. Ayokong magkaroon ng bangkay sa sahig ko. Mahirap linisin ang mantsa ng dugo. Hindi hintayin ni Habagat ang sagot ni Sinag at tuluyan ng lumabas ng opisina. Naiwan si Sinag na nakatayo, nakatingin sa pinto. May kakaibang kurot siyang naramdaman sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya ay purong kasamaan lang ang laman, ay may kakayahan pa palang mag-alala, kahit sa paraang napaka-arogante. Lumapit siya sa mesa ni Habagat. Inayos niya ang mga folder na nagkalat at itinabi ang bote ng gamot sa loob ng drawer. Sa isang sandali, hindi niya nakita si Habagat bilang kaaway. Nakita niya ito bilang isang tao na tulad niya. Pagod, sugatan, at naghahanap ng paraan para mabuhay sa mundong puno ng dumi. Maglalaban tayo, Habagat! Bulong ni Sinag sa sarili habang isinasara ang drawer. Pero hindi ko lang lilinisin ang opisina mo. Lilinisin ko rin ang lahat ng bahid na iniwan ng mga taong naggagamit sa iyo. Sa gabi ngayon, habang kumakain si Sinag ng malamig na sarsa ng susing sa conference room,
Alam niyang hindi na ito basta paghihiganti. Ito ay simula ng isang kwentong hindi niya inaasahan. Isang kwentong magsisimula sa dumi ng sahig at magtatapos sa paglilinis ng kanilang mga puso. Binuksan niya ang kanyang maliit na notebook at nagsulat ng isang pangalan. Lazo Mondragon, ang tunay na kalaban. At sa tabi nito, isinulat niya ang pangalan ni Habagat na may kasamang malaking question mark. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Sinag, ang sikat ng kanyang pangalan ay unti-unti nang sumisilip sa gitna ng dilim. Wala nang atrasan ito. Ang bawat higop ng sopas ay may lasa ng pagtitiis. Nakaupo si Sinag sa dulo ng mahabang mesa sa conference room, pinalilibutan ng mga bakanting upuan na kanina lang ay kinalalagyan ng mga makapangyarihang tao. Ang sopas ay malamig na at ang manok ay tila goma na sa kunat. Pero para kay Sinag, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng 5 taon. Dahil ang pagkaing ito ay hindi ibinigay sa kanya dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa isang estrangherong nakakita sa kanyang gutom. Habang kumakain, hindi maalis sa isip ni Sinag ang mukha ni Habagat. Bakit ganoon ang lalaking iyon? Sa isang sandali, para siyang diktador na walang pakiramdam, pero sa susunod, mag-aalala siya sa mantsa ng dugo sa sahig kaysa sa katotohanang nagugutom ang kanyang tauhan. O baka naman, tinitignan lang talaga niya ang lahat bilang kagamitan. Ang janitress ay gamit sa paglilinis, kaya dapat ay nasa maayos itong kondisyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto. Pumasok si Habagat, hindi na suot ang kanyang coat at nakatiklop na ang manggas ng kanyang puting polo. Mukhang pagod ito. Napatigil siya nang makita si Sinag na naroon pa rin. Hindi ka pa rin ba tapos kumain? Tanong niya. Sabay lakad papunta sa dulo ng mesa para kunin ang naiwang folder. Paubos na po, sir. Sagot ni Sinag, sabay punas ng bibig gamit ang tissue. Salamat po pala dito. Sayang naman po kasi kung itatapon. Tumingin si Habagat sa mangkok. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag. Bakit ka nagtitiyaga sa tirang pagkain? Sa talas ng dila mo kanina sa lobby, akala ko ay mayabang ka. Pero heto ka, kinakain ng basura ng iba. Ngumiti ng bahagya si Sinag, isang nangiting hindi nakikita sa kanyang mga mata. Sir, ang basura para sa inyo, biyaya na para sa iba. At saka, hindi naman po ang pagkain ang nagtatakda ng dangal ng tao. Mas nakakaya pong magtapon ng biyaya kaysa kumain ng tira. Napatitig si Habagat sa kanya. May kung ano sa boses ni Tala na parang isang kanta na pamilyar, pero hindi niya matandaan kung saan narinig. Masyado kang maraming alam para sa isang janitress. Saan ka baging? Sa hirap po, sir. Doon po maraming natututunan. Simpleng sagot ni Sinag. Hindi na sumagot si Habagat. Kinuha niya ang folder at tumalikod na. Pero bago siya makalabas, nagsalita ulit si Sinag. Sir, ubusin niyo po yung tubig niyo sa mesa. Kanina pa po kayo inom ng kape, pero hindi kayo nagtutubig. Masama po yun sa kidney, lalo na't uminom kayo ng gamot kanina. Biglang huminto si Habagat. Lumingon siya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at gulat. Pinapakialaman mo ba ang mga gamot ko? Nakita ko lang po nung nagpupunas ako ng drawer. Pasensya na po. Mahinahong sabi ni Sinag, hindi nagpapakita ng takot. Ang katawan po ay parang makina. Kapag puro kape at stress lang ang nilalagay nyo, bibigay iyan. At kapag bumigay iyan, sino nang sisigaw sa amin sa lobby? Gusto sanang magalit ni Habagat, pero parang nawalan siya ng hangin. Sa loob ng kumpanyang ito, ang lahat ay nag-aalala sa kung anong utos ang ibibigay niya o kung gaano karaming pera ang kikitain nila. Walang sino man ang nagtanong kung uminom na ba siya ng tubig o kung kamusta na ang kidney niya. Gawin mo na lang ang trabaho mo, Tala. Matipid na sabi ni Habagat bago tuluyang lumabas. Bumalik si Sinag sa opisina ni Habagat para tapusin ang huling bahagi ng kanyang plano
Sa gabing iyon, tumingin siya sa dambuhalang mesa na puno ng mga dokumento. Magulo ang isip ni Habagat at nakikita iyon sa paraan ng kanyang pag-aayos ng gamit. Dahan-dahan, sinimulan ni Sinag ang pag-aayos. Hindi niya lang basta iniligpit ang mga papel. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa management. Inayos niya ang mga folder ayon sa urgency. Ang mga pulang folder para sa mga kailangangang pirmahan agad. Ang asul para sa mga pending. At ang dilaw para sa mga report na kailangan lang basahin. Inayos din niya ang mga ballpen, ang stapler, at ang laptop sa paraang mas madaling maabot. Sa paningin ng isang ordinaryong tao, mukhang naglinis lang siya. Pero para sa isang eksperto, isa itong masterclass sa workspace optimization. Bago siya umalis, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng post-it note mula sa dispenser ni Habagat. Sumulat siya ng maikling mensahe gamit ang isang panulat na hindi niya karaniwang ginagamit para hindi makilala ang kanyang sulat kamay. Sir, inayos ko na po ang mga papel niyo para hindi kayo masyadong mahilo sa paghahanap. At saka, huwag na po kayong masyadong magkunot ng noo. Sabi ni Mama, ang pagkunot daw ng noo ay nagpapabilis ng pagtanda at kapag tumanda kayo agad, baka hindi nyo na maabutan ang tagumpay na hinahanap nyo. Idinikit niya ang note sa gilid ng monitor ni Habagat. Kinabukasan, maagang pumasok si Habagat. Masama ang kanyang gising dahil sa kakaisip sa mga problema ng Hacienda Paraiso. Pero nang maupo siya sa kanyang mesa, napatigil siya. Malinis ang kanyang paligid. Hindi lang malinis, maayos. Pakiramdam niya ay biglang gumaan ang kanyang ulo nang makita ang mga folder na maayos na nakasalansan ayon sa kulay. Naabot niya ang stapler nang hindi tumitingin. Nahanap niya ang report na kailangan niya sa loob lang ng 5 segundo. At doon niya nakita ang maliit na dilaw na papel. Binasa ni Habagat ang sulat. Isang tipid na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Sino ka ba talaga, Tala? Bulong niya sa sarili. Sa labas ng opisina, habang naglalakad si Sinag bitbit ang kanyang mop, nakita niya ang pagbabago sa aura ni Habagat nang lumabas ito para sa isang meeting. Hindi na ito kasing bagsik ng kahapon. Tumigil si Habagat sa harap niya. Tala, tawag ni Habagat. Po, sir? Tugon ni Sinag, nakayuko pero may lihim ng ngiti. Ayusin mo rin ang filing cabinet sa likod pagkatapos mo dito at salamat. Naglakad na paalis si Habagat. Naiwan si Sinag na nakatitig sa likod nito. Ang salitang salamat mula kay Habagat de los Santos ay parang isang himala sa Hacienda Paraiso. Pero alam ni Sinag, ang pasasalamat na ito ay simula pa lang. Dahil habang inaayos niya ang opisina ni Habagat, unti-unti na rin niyang inaayos ang daan para sa pagbagsak ng mga taong tunay na sumisira sa kumpanya. At sa bawat pasasalamat ni Habagat, mas lalong nahihirapan si Sinag na isipin na ang lalaking ito ay bahagi ng kasamaang kailangan niyang puksain. Si Marikit Salcedo ay ang definisyon ng salitang perpekto. Mula sa kanyang buhok na walang katiting na gulo hanggang sa kanyang mamahaling takong, bawat detalye ay pinag-isipan. Bilang marketing director ng Hacienda Paraiso, alam niya kung paano magbenta ng pangarap. Pero may isang bagay siyang hindi makuha-kuha. Ang atensyon ni Habagat de los Santos. Pumasok si Marikit sa opisina ni Habagat nang walang katok, dala ang isang lunchbox na gawa ng isang Michelin star chef. Habagat darling, you're working too hard again. Malambing na sabi ni Marikit habang inilalagay ang pagkain sa mesa. Let's have lunch. My treat. Hindi nag-angat ng tingin si Habagat. Busy siya sa pagbabasa ng isang asul na folder. Isa sa mga inayos ni Sinag. Hindi ako gutom, Marikit. At saka, may meeting pa ako sa labas. Napansin ni Marikit ang ayos ng mesa ni Habagat. Masyadong malinis, masyadong organisado. At doon, nakita niya ang isang maliit na dilaw na post-it note na nakadikit sa monitor. Binasa niya ang mensahe at agad na nagtagis ang kanyang bagang.
Sino ang sumulat nito? Tanong ni Marikit. Ang boses ay matalim na. Ang janitress. Maikling sagot ni Habagat. Si Tala. At huwag mong pakialaman ang mga gamit ko, Marikit. Lumabas ka na. Lumabas si Marikit na umuusok ang ilong sa galit. Isang janitress. Isang hamak na tagalinis ang nagbibigay ng payo kay Habagat. Ang inggit ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Sinag na naglalabas ng basurahan mula sa silid ng mga accountant. Hoy! Ikaw! Sigaw ni Marikit. Napatigil si Sinag. Alam niyang ito na ang babaeng madalas niyang makita sa mga news site na kasama ni Habagat. Ang babaeng sinasabing magiging asawa nito. Po, ma'am! Mahinahong sagot ni Sinag. So, ikaw pala yung sip-sip na janitress na mahilig magsulat ng notes? Akala mo ba matutuwa si Sir Habagat sa ginagawa mo? You're just a maid, Tala. Know your place? Bulyaw ni Marikit. Hindi sumagot si Sinag, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang katahimikang ito ay lalong nagpainit ng ulo ni Marikit. Lumapit ang babae at sinadyang sipain ang basurahan na hawak ni Sinag, dahilan para magkalat ang mga basura sa sahig ng executive floor. Linisin mo yan. At kapag may nakita pa akong kahit isang sulat mo sa mesa ni Habagat, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kalsada, banta ni Marikit bago nag-march sa paalis. Napabuntong hininga si Sinag. Lumuhod siya para pulutin ang mga basura, pero habang namumulot, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang serye ng mga papel na dumaan sa shredder pero hindi masyadong nadurog dahil sa dami ng nakasalansan. May nakita siyang logo ng isang supplier ng chemical. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga piraso at pinagtabi-tabi sa kanyang palad. LASONX. Tumigil ang tibok ng puso ni Sinag. Ang Lason X ay isang industrial cleaning agent na ipinagbawal na sa bansa 10 taon na ang nakakaraan dahil sa matitinding side effects nito sa respiratory system. Ito ang chemical na naging sanhi ng pagkakasakit ng kanyang ina. Bakit may invoice nito sa loob ng Hacienda Paraiso? At bakit ito galing sa basurahan malapit sa opisina ni Marikit at ng mga accountant? Tala? Isang boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Habagat. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Dala ang kanyang coat. Nakita ni Habagat ang kalat sa sahig at ang hitsura ni Sinag na parang nakakita ng multo. Bakit nagkalat ang basura dito? At anong hawak mo? Tanong ni Habagat. Mabilis na itinago ni Sinag ang mga piraso ng papel sa loob ng kanyang bulsa. Wala po, sir. Natapon lang po. Lilinisin ko na po agad. Lumapit si Habagat. Tinitigan niya ang mga mata ni Sinag. Alam niyang may itinatago ang babaeng ito. Si Marikit ba ang may gawa nito? Hindi po, sir. Aksidente lang po. Pagsisinungaling ni Sinag. Ayaw niyang gumawa ng eksena hanggat wala siyang matibay na ebidensya. Pero hindi naniwala si Habagat. Nakita niya kanina ang galit na mukha ni Marikit habang papalabas ng kanyang opisina. Biglang lumabas si Marikit mula sa kabilang pinto. Tila naghahanap pa ng away. Oh, Habagat, nandyan ka pala. Kita mo na? Pati paglilinis ng basura, hindi magawa ng maayos ng paborito mong janitress. Pangungutya ni Marikit. Marikit, enough. Malamig na sabi ni Habagat. Lumakad siya palapit kay Sinag. At sa gulat ng lahat, siya mismo ang yumuko para pulutin ang isang malaking balat ng pagkain na malapit sa paanan ni Sinag. Sir? Wag po. Ako na po. Pigil ni Sinag. Tumahimik ka, Tala. Utos ni Habagat, pero hindi galit ang kanyang tono. Inabot niya ang basura kay Sinag. Hindi mo trabaho ang maging punching bag ng kung sino-sino dito. Maglinis ka lang. Ang mga basura na hindi kayang damputin ng kamay, ako ang bahalang magtapon. Tumingin si Habagat kay Marikit ng may matinding babala. Kung wala kang magawang matino sa kumpanyang ito, Marikit, mas mabuting umuwi ka na lang
At huwag mo nang susubukan ulit na hiyain ang mga tao ko. Naiwang nakanganga si Marikit sa gitna ng hallway. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang lipstick sa tindi ng hiyang naramdaman. Samantala, si Sinag ay nakatayo lang, hawak ang basurahan, at ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng nangyari sa hallway, hindi na mapakali si Habagat sa loob ng kanyang opisina. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Tala, ang tapang nito, ang lungkot sa mga mata, at ang paraan ng pagtayo nito na tila hindi yuyuko kahit kanino. May kung ano sa janitress na ito na humihila sa kanya, isang puwersang hindi niya maipaliwanag. 7:00 na ng gabi. Nakita ni Habagat si Sinag na naglalakad palabas ng building, bitbit ang kanyang luma at kupas na bag. Walang pag-aalinlangan, pinaandar ni Habagat ang kanyang sasakyan at huminto sa tapat nito. Sakay! Maikling utos ni Habagat pagkababa ng bintana. Napatigil si Sinag. Sir, gabi na po. Baka makita tayo ng mga empleyado. Wala na sila. At hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot Tala. Sakay. O bubuhatin kita rito sa harap ng guardhouse. Banta niya, bagaman may halong biro sa tono ng boses. Walang nagawa si Sinag kundi sumakay sa mamahaling SUV ni Habagat. Buong biyahe ay tahimik sila hanggang sa huminto sila sa isang pamilyar na kanto na puno ng usok at amoy ng inihaw. Isang hanay ng mga stall ng isaw, Betamax at Pares. Sir, dito tayo kakain? Hindi makapaniwalang tanong ni Sinag. Ang isang bilyonaryong katulad ni Habagat ay kakain sa tabi ng kalsada. Bakit? Masyado ka bang sosyal para dito? Pangaasar ni Habagat habang bumababa. Minsan, kailangang takasan ng mundo ng mga plastik. Dito, kahit mausok, totoong tao ang makakasama mo. Naupo sila sa isang maliit na bangko. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste at ingay ng mga sasakyan, nagsimulang lumambot ang aura ni Habagat. Kumuha siya ng isaw at nagsimulang kumain ng walang kaarte-arte. Alam mo Tala, ang daming nag-aakalang ang sarap ng buhay ko. Simula ni Habagat habang nakatingin sa malayo. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na akong maging sundalo ng tatay ko. Pagod na akong magpanggap na wala akong pakiramdam para lang hindi nila ako matapakan. Nakaramdam ng kirot si Sinag. Gusto niyang sabihin na naiintindihan niya na alam niya ang pakiramdam ng may mabigat na pasan. Sir, ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kakatigas. Minsan, mas matapang ang taong marunong umiyak at magpakita ng totoo. Napatingin sa kanya si Habagat. Ang malapit na distansya nila ay naging dahilan para maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Masyadong malalim ang mga salita mo para sa isang janitress, bulong ni Habagat. Minsan pakiramdam ko, hindi ka lang basta naglilinis ng sahig. Pakiramdam ko, mas edukado ka pa kaysa sa mga taong nasa boardroom ko. Nataranta si Sinag. Nanonood po kasi ako ng mga drama sa TV, sir. At saka, marami po akong binabasang libro nung nasa probinsya pa ako. Talaga? O baka naman, may itinatago ka? Unti-unting lumapit si Habagat. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. The way you analyze things, the way you speak English earlier in the lobby, hindi yun normal Tala. Upang ibahin ang usapan, biglang nagsalita si Sinag tungkol sa trabaho. Sir, tungkol po sa financial reports ng hasyenda. Napansin ko po kasing medyo volatile ang market ngayon at ang operational expenses nyo ay hindi akma sa actual procurement ng supplies. Natahimik ang buong paligid. Ang mga salitang binitawan ni Sinag ay mga terminong pang-CEO lango. Nanlaki ang mga mata ni Habagat. Volatile? Operational expense? Procurement? Saan mo natutunan ang mga salitang iyan? Tala. Napagat ang labi ni Sinag. Masyado siyang naging komportable. Sir, ano po? Narinig ko lang po yun nung naglilinis ako sa opisina nyo.
Tama, narinig ko po kayong kausap sa phone. Tinitigan siya ni Habagat ng matagal, tila sinusubukang tibagin ang pader na nakapaligid sa kanya. Maya-maya, biglang humalakhak si Habagat. You are one of a kind, Tala. Minsan, iniisip ko kung anong gagawin ko kapag nawala ka sa tabi ko. Inabot ni Habagat ang kamay ni Sinag at dahan-dahang hinawakan ito. Ang magaspang na guwantes ni Sinag ay tinanggal niya. Inilantad ang malambot at makinis na balat nito. Hinaplos ni Habagat ang kanyang palad. Sino ka ba talaga? Bulong ni Habagat. Akmang hahalikan na sana niya si Sinag nang biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Habagat. Ang pangalang lumabas sa screen, Don Lazo. Agad na tumayo si Habagat at lumayo ng kaunti. Yes, sir? Ang boses ni Lazo sa kabilang linya ay puno ng tensyon at autoridad. Habagat, maghanda ka. Nakatanggap ako ng impormasyon. Darating na bukas, ang tunay na tagapagmana, ang anak ni Isabela. Si Sinag Tala Montefalco. Magpapakita na siya sa shareholders meeting bukas ng umaga. Nanginig ang kamay ni Habagat. Bukas na po, sir? Oo, at kailangan nating gawin ang lahat para mapatalsik siya bago pa siya makaupo sa pwesto. Huwag kang magpapadala sa emosyon, Habagat. Tandaan mo ang plano natin. Ibinaba ni Habagat ang telepono. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng lambing ay biglang naging parang bato sa lamig. Tumingin siya kay Sinag na noon ay nakatitig din sa kanya ng may halong kaba. Kailangang na nating umuwi. Malamig na sabi ni Habagat. May malaking bagyong darating bukas at kailangan kong maging handa para wasakin ang sino mang haharang sa daan ko. Hindi alam ni Sinag kung ano ang mas masakit, ang malamig na boses ni Habagat o ang katotohanang bukas, ang lalaking ito ang magiging pinakamabagsik niyang kaaway sa oras na matuklasan nito ang kanyang tunay na pagkatao. Ang gabi ay balot ng katahimikan, ngunit sa loob ng bawat isa sa kanila, nagsisimula na ang isang giyerang walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang mananalo. Ang bawat hakbang ng aking matataas na takong sa makintab na sahig ng Hacienda Paraiso ay tila tunog ng isang hatol. Wala na ang kupas na uniforme ni Tala. Wala na ang makapal na salamin at ang nakatali ng mahigpit na buhok. Sa harap ng salamin kanina, muli kong nakita si Sinag Tala Montefalco, ang babaeng binuo ng pangarap ng kanyang ina at pinatitig ng lupit ng tadhana. Suot ko ang isang kulay asul na power suit, ang paboritong kulay ni Mama. Sa aking leeg ay nakasabit ang isang kwintas na may pendant na bituin. Ang huling regalong natanggap ko bago siya nawala. Huminga ako ng malalim. Alam kong sa pagbukas ng pinto ng boardroom, hindi na ako makakabalik sa pagiging tahimik na tagalinis. Sa loob ng malawak na silid, naririnig ko ang bulungan ng mga board members. Naroon si Lazo Mondragon, nakaupo sa gitna. Tila siya na ang hari ng imperyong ito. At sa tabi niya, nakita ko si Habagat. Nakasuot siya ng itim na Amerikana. Ang mukha niya ay seryoso at walang emosyon. Mukhang handa na siyang gampanan ang utos ng kanyang ama. Nalalamunin ang sinumang Montefalco na maglalakas loob na bumalik. Nasaan na ba ang sinasabi nilang tagapagmana? Marahas na tanong ni Lazo habang nakatingin sa kanyang relo. Huwag nating sayangin ang oras sa isang batang walang alam sa negosyo. Ituloy na natin ang botohan para sa bagong chairman. Eksaktong pagkatapos ng kanyang huling salita, itinulak ng mga gwardiya ang dambuhalang pinto ng boardroom. Tumigil ang lahat ng ingay. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napako sa akin. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ng mga matatandang board members. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng kumpiyansa sa mukha ni Lazo. Ngunit ang pinakamasakit na titig ay galing kay Habagat. Nanigas siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, at ang ballpen na hawak niya ay nahulog sa mesa. Ang gulat sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag.
Sakit, galit at matinding pagkalito. Naglakad ako ng diretso patungo sa bakanting upuan sa dulo ng mesa, ang upuan ng chairman. Bawat empleyado na nadadaanan ko sa labas ng salamin na dingding ay napapasinghap. Sila ang mga taong kasama ko sa pagkain ng isaw, ang mga taong binabati ko tuwing umaga habang hawak ko ang mop. Magandang umaga, gentlemen. Panimula ko. Ang boses ko ay buo at walang bahid ng takot. Humihingi ako ng paumanhin kung medyo nahuli ako. Marami pa kasi akong kailangang linisin bago ako humarap sa inyo. Tumingin ako ng diretso kay Lazo, na ngayon ay namumula na tagalit. Don Lazo, mukhang masyado kayong naging komportable sa upuang iyan. Maaari na ba kayong tumayo? Dahil ang tunay na may-ari ng Hacienda Paraiso ay narito na. Sinagtala? Nauutal na tanong ni Lazo. Ikaw, paano akong naging janitress nyo sa loob ng 1 buwan? Pagpapatuloy ko sa kanyang sasabihin. Dahil ang isang mahusay na pinuno ay kailangang makita ang dumi ng kanyang kumpanya bago niya ito simulang ayusin. At marami akong nakitang dumi, Don Lazo. Masyadong marami. Dahan-dahan kong nilingon si Habagat. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Ang lalaking kagabi lang ay humahawak sa aking kamay ng may lambing. Ngayon ay tila nakakita ng pinakamalaking traidor sa kanyang buhay. Sir Habagat, tawag ko sa kanya. Ginagamit ang parehong tono na ginagamit ko noong ako pa si Tala. Pero ngayon, wala nang po at wala nang pagyuko. Salamat sa pag-aalala mo sa akin kagabi. Pero gaya ng sinabi ko, ang respeto ay hindi binibili. At ang katotohanan, kahit gaano mo ikubli sa ilalim ng basahan, kusa itong lilitaw. Biglang tumayo si Habagat. Ang ingay ng kanyang upuan na kumaladkad sa sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng Habagat na kilala ko. Punong-puno ito ng puot. Niloko mo ako. Bulong niya. Pero sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Ginamit mo ako para makakuha ng impormasyon. Ang lahat ng pinakita mo, ang lahat ng sinabi mo sa akin, isa lang palang malaking palaba. Gusto kong sumigaw na hindi. Gusto kong sabihin na ang mga luha ko sa sementeryo at ang paghawak ko sa kamay niya ay totoo. Pero hindi ito ang oras para sa emosyon. Narito ako para sa katarungan ng aking ina. Narito tayo para pag-usapan ang kinabukasan ng Hacienda Paraiso, Mr. De Los Santos. Malamig kong sagot. Ang personal nating usapin ay walang puwang sa boardroom na ito. Personal? Tawa ni Habagat. Isang mapait at masakit na tawa. You're right. Mula sa simula, wala namang tayo. Dahil ang kausap ko ay isang anino, isang kasinungalingan. Humarap siya kay Lazo at sa iba pang board members. Walang mangyayaring botohan ngayon. I will not let this woman take over this company using deception. Hindi deception ang tawag sa pag-alam sa katotohanan, Habagat. Sagot ko habang inilalabas ang isang asul na folder. Ang parehong folder na inayos ko sa kanyang mesa noong isang araw. Tinatawag itong audit at base sa mga dokumentong nakuha ko, may malaking butas ang kumpanyang ito na kailangang ipaliwanag ng management. Lalo na mo, as the VP for Operations. Naglakad si Habagat patungo sa pinto. Bago siya lumabas, tumigil siya sa tabi ko. Naamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango, ang amoy na nagbigay sa akin ng kapanatagan kagabi. Pero ngayon ay nagbibigay sa akin ng pananakit ng dibdib. Sana ay naging masaya ka sa panonood sa akin habang nagmumukhang tanga, sinagtala. Bulong niya sa aking tenga, ang boses ay puno ng pait. Dahil sisiguraduhin ko na bago mo makuha ang korona mo, pagsisisihan mong nakilala mo ako. Padabog na isinara ni Habagat ang pinto. Nanatili akong nakatayo, matatag sa harap ng mga board members, habang ang puso ko ay unti-unting nadudurog sa loob ng aking dibdib.
Ang giyera ay pormal nang nagsimula at ang unang biktima ay ang pag-ibig na hindi pa man tuluyang namumukadkad ay nilanta na ng katotohanan. Tumingin ako kay Lazo na ngayon ay nakangisi ng mapanganib. Alam kong hindi siya titigil, pero handa ako. Kahit ang kapalit nito ay ang tanging lalaking nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa mundo. Ang bawat sulok ng opisina ko ay amoy tala. Ang bawat folder na maayos na nakasalansan, ang bawat gamit na nasa tamang lugar, lahat ng yon ay tila mga sampal sa aking mukha. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Habang iniisip ko na may isang taong nakakaintindi sa akin, habang binubuksan ko ang aking puso sa isang hamak na janitress, pinagtatawanan lang pala niya ako sa likod ng kanyang mga luma at gasgas na salamin. Kinuha ko ang post-it note na idinikit niya sa monitor ko nung isang araw. Ang sulat na nagsasabing, "Huwag akong magkunot ng noo." Marahas ko itong nilukot at itinapon sa basurahan. Galit ako. Pero mas matindi ang galit ko sa sarili ko dahil kahit ngayong alam ko na ang totoo, may bahagi pa rin ng puso ko na gustong hanapin ang tala na nakasama ko sa kalsada. Bumukas ang pinto at pumasok si Lazo Mondragon. Ang kanyang mukha ay madilim, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Nakita mo na ang ginawa mo, habagat?" Bulyaw ni Lazo. "Pinapasok mo ang ahas sa loob ng pamahay natin. Hinayaan mong laruin ka ng batang yan." "Hindi ko alam, sir. Wala akong kaalam-alam." Sagot ko. Pilit na pinapatigas ang aking boses. "Dahil nabulag ka. Nabulag ka ng isang babaeng nagpanggap na basahan." Lumapit si Lazo sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa balikat. "Ngayon, pumili ka. Mananatili kang aso niya na susunod-sunod sa bawat utos niya bilang CEO o gagawa ka ng paraan para bawiin ang dapat ay sa atin? Tandaan mo, habagat, ang lahat ng meron ka ngayon, ang posisyon mo, ang pangalan mo, ako ang nagbigay sa iyo at kaya ko rin itong bawiin sa isang iglap." Tumingin ako sa mga mata ni Lazo. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Kailangan kong patunayan ang katapatan ko sa kanya. Kailangan kong saktan si Sinagtala sa paraang pinakamakasasakit sa kanya. "Anong gusto mong gawin ko?" tanong ko. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Lazo. Inilapag niya ang isang dokumento sa aking mesa. "Mass layoff. Simulan natin sa housekeeping department. Sa mga taong naging pamilya niya noong nagpapanggap siyang tala. Ipakita natin sa kanya na ang bawat hakbang niya ay may katapat na buhay na masisira." Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang ballpen. Sa listahan, nakita ko ang pangalan ni Nanay Ginhawa. Ang matandang nag-alaga sa akin. Ang matandang itinuring ni Sinag na parang tunay na ina. "Huwag kang magpapadala sa emosyon. Habagat." Ito ang bulong ng isip ko. Sinaktan ka niya. Niloko ka niya. Oras na para magbayad siya. Mabilis kong pinirmahan ang dokumento. Ang bawat linyang iginuhit ko sa papel ay tila hiwa sa sarili kong kaluluwa. Pagkalipas ng isang oras, ang balita tungkol sa malawakang tanggalan ay kumalat sa buong Hacienda Paraiso na parang apoy. Ang mga iyak at pakiusap ng mga janitor at janitress ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina, nakatanaw sa ibaba, nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Si Sinagtala. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng power suit kanina. Bagaman suot pa rin niya ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at matinding galit. "Anong ginawa mo, habagat?" Sigaw niya. "Bakit mo sila idinamay? Ang mga taong yan, wala silang kinalaman sa laro nating dalawa." Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Inilagay ko ang aking mga kamay sa bulsa ng aking pantalon, pilit na nagpapakita ng kawalang bahala. "Business decision, Madam CEO." Malamig kong sagot. "Sabi mo nga kanina sa boardroom, kailangan nating linisin ang kumpanya. Sinimulan ko lang ang trabaho para sa'yo. Masyado kasing maraming kalat sa ibaba.
kailangan ng walisin. Ang mga tao ba ang tinuturing mong kalat? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Si Nanay Ginhawa, 10 taon na siya dito. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang trabahong ito. Paano mo nasikmurang gawin to sa kanya? Nasikmura ko dahil itinuro mo sa akin na ang lahat ay pwedeng magpanggap. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ba't ganun ang laro mo, Sinag? Gagamit ka ng tao, magpapakita ka ng kunwaring malasakit, tapos tatalikuran mo kapag nakuha mo na ang gusto mo? Hindi ko kayo ginamit. Sigaw niya, ang luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Ginawa ko yun para sa hustisya, para sa mama ko. At ginagawa ko rin ito para sa hustisya ko. Bulyaw ko pabalik. Ang sakit na naramdaman ko noong nalaman kong pinagtatawanan mo lang ako habang kumakain tayo ng isaw. Ang sakit na naramdaman ko nung ma-realize kong ang bawat salita mo ay lason. Kulang pa ang mawalan ng trabaho ang mga taong yan para mabayaran yon. Lumapit si Sinag at mabilis na dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi. Isang malakas na sampal na nagpalingon sa aking mukha. Nanatili akong tahimik. Ramdam ko ang hapdi, pero mas masarap pa ang hapdi ng sampal kaysa sa hapdi ng katotohanang mahal ko pa rin ang babaeng ito sa kabila ng lahat. Nagkamali ako sa iyo, Habagat. Bulong ni Sinag, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pandidiri. Akala ko ay biktima ka lang ni Lazo. Akala ko ay may puso ka pa sa likod ng pagiging arogante mo. Pero tama sila. Ang anak ng buhaya, magiging buhaya rin. Mula sa araw na ito, hindi lang kita kalaban sa negosyo, kaaway na kita sa bawat hininga ko. Tumalikod si Sinag at naglakad palabas. Nakita ko ang kanyang paghinto sa tapat ng pintuan. Ang kanyang likod ay tila nababagsakan ng langit. Nang mawala siya sa paningin ko, doon lang ako nang hina. Napaupo ako sa aking upuan, ang aking mga kamay ay nanginginig. Napatingin ako sa dokumentong pinirmahan ko. Ang tinta ay tuyo na, gaya ng aking puso. Nanalo ako sa round na ito. Nasaktan ko siya. Pero bakit pakiramdam ko? Ako ang mas sugatan. Bakit sa bawat luhang pumatak sa mga mata niya, tila isang bahagi ng pagkatao ko ang namamatay? Ang Hacienda Paraiso ay naging isang impyerno sa loob ng isang araw. At sa gitna ng apoy, 2 pusong dati ay nagtagpo sa hirap, ngayon ay naglalaban para sa katarungang pareho nilang hindi na alam kung saan matatatagpuan. Hindi ko na kaya pang manatili sa loob ng dambuhalang gusaling ito. Ang bawat dingding ng Hacienda Paraiso ay tila bumubulong ng mga sumbat ng mga taong nawalan ng kabuhayan dahil sa akin, dahil sa paghihiganti ni Habagat. Bit-bit ang aking mga gamit. Nagmaneho ako patungo sa Baryo Pulang Lupa, ang lugar kung saan nakatira si Nanay Ginhawa at ang iba pang mga janitor na tinanggal sa trabaho. Pagbaba ko ng sasakyan, bumungad sa akin ang mga barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Malayo ito sa kintab ng marmol sa opisina, pero dito, ramdam ko ang pagiging totoo. Nakita ko sila, ang mga kasamahan ko sa housekeeping, nakaupo sa harap ng kanilang mga bahay, matulala at walang katiyakan ang hinaharap. Nanay Ginhawa, tawag ko nang makita ko ang matanda na naglalaba sa tapat ng kanyang maliit na dampa. Napatigil siya at tumingin sa akin. Inaasahan kong makakakita ako ng galit o panunumbat sa kanyang mga mata. Pero ang nakita ko ay ang parehong pagmamahal na ibinigay niya kay Tala. Anak, bakit ka napadpad dito? Lumapit siya at hinawakan ang aking mga kamay. Hindi ba't delikado para sa isang CEO ang mapunta sa ganitong lugar? Nanay, patawad po. Naiiyak kong sabi habang nakayuko. Patawad dahil nadamay kayo. Kung hindi ko sana pinasok ang larong ito, sana ay may trabaho pa rin kayo. Kasalanan ko ang lahat. Umiling si Nanay Ginhawa at pinaupo ako sa isang maliit na bangkong kahoy.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Matagal na kaming biktima ng dumi ng kumpanyang yan. Ang pagtanggal sa amin ay maliit na bagay lang kumpara sa katotohanang matagal na kaming unti-unting pinapatay ng hasyenda. Nangunot ang noo ko. Anong ibig ninyong sabihin, nanay? Pumasok si Nanay Ginhawa sa loob ng kanyang dampa at lumabas bitbit ang isang lumang kahon ng sapatos. Doon, inilabas niya ang isang makapal na notebook, isang duty logbook na may mga sulat kamay ni Mama. Bago mawala ang iyong ina, si Isabella, may pinagkakatiwalaan siyang lihim sa akin. Simula ni Nanay, alam niya na ang mga ginagamit naming chemical sa paglilinis ay hindi naligtas. Ang Lason X. Nakasulat dito ang bawat araw na nakaramdam siya ng hirap sa paghinga. Ang bawat batch ng chemical na dumarating na walang tamang label. Binuksan ko ang logbook. Nanlambot ang aking tuhod nang makita ang sulat kamay ni Mama. Ngayong araw, lalong sumakit ang dibdib ko. Pinilit kong itago kay Sinag. Ang bagong supply ng disinfectant ay may kakaibang amoy, sabi ni Lazo. Ito raw ay cost-cutting lang, pero bakit parang lason ang bawat langhap ko? Pero hindi lang yan, Sinag. Pagpapatuloy ni Nanay Ginhawa. Inabot niya sa akin ang isang lumang larawan na nakasingit sa huling pahina. Tignan mo ang lalaking ito. Isang kupas na litrato ng isang batang lalaki na karga-karga ng isang babaeng kamukha ni Nanay Ginhawa. At sa tabi nila ay isang batang Lazo Mondragon. Sino ang batang ito, Nanay? Si Habagat. Bulong ni Nanay. Si Habagat ay hindi lang basta tauhan ni Lazo. Siya ang anak nito sa labas. Ako ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya dahil ayaw siyang kilalanin ng pamilya ni Lazo. Kaya ganun na lang ang katapatan ni Habagat sa kanya. Uhaw siya sa pagkilala ng kanyang tunay na ama. Napasinghap ako. Kaya pala ganoon katindi ang proteksyon ni Habagat kay Lazo. Ang galit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malalim na awa. Ngunit agad ding nabura nang mailipat ko ang pahina ng mga dokumentong kalakip ng logbook. May isang invoice doon para sa huling malaking shipment ng Lason X, ang batch na naging sanhi ng huling atake ni Mama. Ang petsa ay tumutugma sa buwan bago siya pumanaw. At sa ilalim ng dokumento, sa tapat ng approved by, ay may isang pirmang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pirma ni Habagat de los Santos. Binitawan ko ang logbook. Tila huminto ang mundo ko. Ang lalaking sinubukan kong mahalin. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa likod ng kanyang maskara. Siya ang pumirma sa hatol ng kamatayan ng aking ina? Hindi. Hindi totoo to. Pailing-iling kong sabi. Baka napilitan lang siya. Baka hindi niya alam ang laman ng dokumentong yan. Iyan din ang gusto kong paniwalaan, Sinag. Malungkot na sabi ni Nanay Ginhawa. Pero sa mundong ito, ang bawat pirma ay may katapat na dugo. Si Habagat ang naging kanang kamay ni Lazo sa lahat ng maruming operasyon nito kapalit ng pagkakataong tawaging anak. Tumayo ako. Ang puso ko ay punong-puno ng isang uri ng pait na mas matindi pa sa kamandag. Ang lahat ng pag-aalinlangan ko kanina, kung dapat ko bang ituloy ang laban ay naglaho. Kung si Habagat ang humawak ng panulat na pumatay kay Mama, ako ang hahawak ng hustisyang magpapabagsak sa kanila. Nanay, hiram ko muna ang logbook na ito. Sabi ko nang may malamig na determinasyon. Gagamitin ko ito para linisin ang Hacienda Paraiso at para siguraduhin ang bawat taong may kinalaman sa pagkamatay ni Mama ay magbabayad. Anong gagawin mo, anak? Tanong ni Nanay nang may pag-aalala. Gagawin ko ang dapat kong ginawa noong una pa lang. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Sa direksyon ng kumpanyang minsan ay naging pangarap, pero ngayon ay naging libingan ng katotohanan. Ilalabas ko ang lahat sa liwanag at sisimulan ko sa taong pinaka-pinagkatiwalaan ko. Umalis ako sa Baryo Pulang Lupa. Bit-bit ang katotohanang bumasak sa huling pag-asa ko para kay Habagat. Habang nagmamaneho ako pabalik sa lungsod, ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Habagat
Nung huli kaming mag-usap, ang bawat salita niya ng pagmamahal ay tila mga patalim na sumasaksak sa akin ngayon. Niloko niya ako, hindi lang bilang tala, kundi bilang anak ni Isabela. At sa bawat segundong lumilipas, ang pag-ibig na akala ko ay totoo, ay unti-unti nang nilalamon ng dilim ng paghihiganti. Ang ebidensya ay nasa kamay ko na. Ang tanong na lang ay kung kaya ko bang ituloy ang pagpindot sa gatilyo kung ang dulo ng baril ay nakatutok sa puso ng lalaking tanging minahal ko. Mag-isa ako sa loob ng madilim na archive room ng kumpanya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking tablet at sa maliit na lampara sa sulok. Hindi ako makatulog. Ang bawat salita ni sinagdala kanina, ang sampal na ibinigay niya ay tila isang apoy na hindi mamatay-matay sa aking pisngi. Hinalungkat ko ang mga lumang record ng procurement mula noong panahong nagkasakit ang kanyang ina. Noong mga panahong yon, bago pa lang ako sa kumpanya, uhaw ako sa atensyon ni Lazo. Gusto kong patunayan na kahit hindi niya ako kilalanin sa harap ng publiko, ako ang pinakamahusay niyang sundalo. Natagpuan ko ang dokumentong tinutukoy ni Nanay Ginhawa, ang invoice para sa Lason X. Nanlamig ang buo kong pagkatao nang makita ang aking pirma. Pero habang tinititigan ko ito, may napansin akong mali. Ang stroke ng ballpen, ang diin ng tinta sa dulo ng aking apelido. Hindi ito ang natural kong paraan ng pagsulat. May gumamit ng aking electronic signature at ginaya ang aking sulat kamay sa mga pisikal na kopya. Anong ginagawa mo rito, Habagat? Halos malaglag ang puso ko nang marinig ang boses ni Lazo mula sa pinto. Nakatayo siya doon, nakapamulsa at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Sir, ang dokumentong ito, itinaas ko ang papel. Bakit ang pirma ko ang narito? Hindi ko matanda ang nag-aproba ako ng shipment ng chemical na ito. 10 taon na ang nakakaraan. Alam nating lahat na bawal ito. Humalakhak si Lazo, isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya sa akin at kinuha ang papel. Masyado kang mausisa, anak. Noong panahong iyon, kailangan nating bawasan ang gastos para makuha ang tiwala ng mga investor. Ang Lason X ay mura at epektibo. At ikaw ang perpektong panangga ko. Panangga? Ulit ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Ibig niyo bang sabihin, ginamit niyo ang pangalan ko para pumatay ng tao? Ang asawa ni Don Montefalco, ang ina ni Sinag. Namatay siya dahil sa kasakiman niyo. Namatay siya dahil mahina siya, bulyaw ni Lazo. At ikaw, huwag kang magmalinis. Nakikinabang ka sa yaman ng kumpanyang ito. Ang bawat luho mo ay galing sa mga desisyong ginawa ko. Kung babagsak ako, Habagat, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok sa kulungan. Ang pirma mo ang nasa papel, hindi ang sa akin. Iniwan ako ni Lazo na nakatulala. Ramdam ko ang pagguho ng mundo ko. Ang lalaking itinuring kong bayani, ang ama na hinangad kong mahalin, ay ang mismong halimaw na pumatay sa ina ng babaeng minamahal ko. At ang mas masakit, ako ang ginamit niyang sandata. Kinabukasan, naging mas magulo ang sitwasyon. Nakita ko sa telebisyon sa lobby ang isang live news report. Si Marikit, kasama ang ilang bayarang testigo, ay nagsagawa ng isang biglaang press conference sa tapat ng gusali. Ang Hacienda Paraiso ay pinatatakbo na ngayon ng isang walang karanasan at iresponsableng CEO, pahayag ni Marikit sa harap ng mga kamera. Si Sinag Tala Montefalco ay nagpabaya sa mga safety protocols na naging sanhi ng pagkakasakit ng maraming empleyado. Hawak namin ang mga ebidensya ng kapabayaan niya. Binabaligtad nila ang katotohanan. Ang mga lumang kasalanan ni Lazo ay isinisisi nila kay Sinag ngayon upang mapatalsik siya ng tuluyan. Nakita ko si Sinag na lumabas mula sa main entrance. Agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanya. Nakita ko ang kanyang pagkalito, ang kanyang takot.
pero nananatili siyang nakatayo ng matuwid. Miss Montefalco, totoo bang alam niyo ang tungkol sa mga illegal na chemical pero hindi niyo ito itinigil? Tanong ng isang reporter. Wala akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Sagot ni Sinag, pero nalulunod ang kanyang boses sa ingay ng karamihan. Napanood ko mula sa malayo kung paano siya pagkaisahan ng lahat. Nakita ko si Lazo na nakadungaw mula sa bintana ng executive floor. Nakangisi habang pinapanood ang paghila sa putik sa huling Montefalco. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na pumirma sa layoff ng mga inosenteng tao. Ang mga kamay na nagtanggol sa isang mamamatay tao. Hindi ko na kaya. Kinuha ko ang logbook na naiwan ni Sinag sa opisina ko kagabi, kasama ang mga original na invoice na nakuha ko mula sa archive. Alam kong sa oras na gawin ko ito, mawawala ang lahat sa akin. Ang posisyon ko, ang yaman ko, at marahil pati ang kalayaan ko. Pero hindi ko hahayaang mamatay ang liwanag ni Sinagtala dahil sa kadiliman ng aking pinagmulan. Naglakad ako palabas ng lobby. Ang bawat hakbang ko ay tila pagbuwag sa pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Habagat! Saan ka pupunta? Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Lazo. Hindi ko sila nilingon. Dumiretso ako sa labas, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga kamera at galit na publiko. Nakita ko ang mga mata ni Sinag. Puno ito ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nang makita niya ako, tila naghanda siya sa isa pang pag-atake. Inakala siguro niya na narito ako para dagdagan ang kanyang pasakit. Huminto ako sa tabi niya. Inagaw ko ang isa sa mga microphone mula sa isang reporter. Tumingin ako ng diretso sa lens ng kamera at pagkatapos ay kay Sinag. Makinig kayong lahat. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw, matatag at puno ng paninindigan. Ang babaeng ito, si Sinagtala Montefalco, ay walang kinalaman sa anumang ilegal na gawain sa kumpanyang ito. Ang lahat ng paratang laban sa kanya ay gawa-gawa lamang. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga kamera ay nakatutok na ngayon sa akin. Kung mayroon mang dapat managot sa mga kemikal na pumatay sa mga tao 10 taon na ang nakakaraan. Kung mayroon mang dapat makulong dahil sa kapabayaan at kasamaan. Huminga ako ng malalim at tinignan ng huling pagkakataon ang opisina ni Lazo sa itaas. Ako yun. Ako ang pumirma sa mga dokumentong yon at narito ako para ibigay ang buong katotohanan. Naramdaman ko ang paghawak ni Sinag sa aking braso. Ang kanyang tingin ay hindi na galit, kundi puno ng matinding gulat at katanungan. Nginitian ko siya ng bahagya, isang nangiting nagsasabing, "Tala, hayaan mong ako naman ang maglinis ng kalat sa pagkakataong ito." Ang katahimikang bumalot sa paligid ay nakabibingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mabilis na pag-click ng mga kamera at ang malakas na pintig ng aking puso. Nakatayo si Habagat sa tabi ko. Ang kanyang balikat ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa harap ng mga reporter na tila mga buwayang naghihintay ng biktima. "Anong ibig ninyong sabihin, Mr. De Los Santos?" Tanong ng isang reporter. Ang boses ay puno ng pananabik sa balita. "Inamin niyo ba na kayo ang may kasalanan sa pagkamatay ni Isabela Montefalco?" Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Habagat, pero hindi siya umurong. Inilabas niya ang mga dokumentong hawak niya, ang mga orihinal na invoice at ang logbook na pagmamay-ari ni Mama. Ang pirma ko ang nasa mga dokumentong nag-apruba sa pagpasok ng Lason X sa kumpanyang ito 10 taon na ang nakakaraan. Malakas na pahayag ni Habagat. Bilang VP for Operations, tinatanggap ko ang buong responsibilidad. Si Miss Sinagtala Montefalco ay biktima rin dito. Siya ang nag-iisang naglakas loob na buksan ang kasong ito kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling kaligtasan. "Habagat! Ano ang ginagawa mo?" Isang paos na sigaw ang narinig mula sa entrance ng lobby. Si Lazo Mondragon, kasama si Marikit, ay mabilis na bumababa sa hagdan.
Ang mukha ni Lazo ay kulay ube sa tindi ng galit, habang si Marikit ay namumutla at tila gustong magtago sa likod ng mga gwardiya. Wala siyang alam, nasiraan na siya ng bait. Sigaw ni Lazo sa mga reporter. Huwag niyo siyang pakinggan. Binayaran siya ng mga Montefalco para sirain ako. Humarap si Habagat sa kanyang ama. Ang tingin niya ay puno ng lungkot, pero wala ng bakas ng takot. Tapos na ang pagtatago, Dad. O dapat ko bang sabihing, Don Lazo, hindi ko na kayang maging anino ng mga kasalanan mo. Kung kailangan kong mabulok sa kulungan para lang malinis ang pangalan ni Isabela at ang dangal ni Sinag, gagawin ko. You ungrateful brat. Sususugurin sana ni Lazo si Habagat, pero mabilis na humarang ang ilang mga unipormadong pulis na kanina pa pala nakikinig sa gilid. Inilabas ni Habagat ang isang USB drive mula sa kanyang bulsa. Nandito ang lahat ng ebidensya ng korupsyon, ang mga pekeng pirma, at ang recording ng pag-amin mo kagabi sa loob ng archive room. Hindi lang ako ang babagsak ngayon, Lazo. Kasama ka. Nanlaki ang mga mata ni Lazo. Sinubukan niyang tumakas, pero agad siyang pinalibutan ng mga awtoridad. Si Marikit naman ay nagsimulang umiyak at magmakaawa, pilit na itinatanggi ang anumang kinalaman sa plano. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paghawak ni Habagat sa aking mga kamay. Malamig ang kanyang balat, pero ang kanyang haplos ay puno ng init na matagal kong hinanap. Tala, bulong niya. Patawad. Patawad sa lahat ng sakit. Patawad kung naging bahagi ako ng dilim na pumatay sa mama mo. Habagat, bakit mo ginawa to? Umiiyak kong tanong. Alam kong hindi mo ginusto yun. Alam kong ginamit ka lang niya. Bakit mo inako ang lahat? Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngangiting punong-puno ng pag-asa sa kabila ng dusa. Dahil ikaw ang liwanag ko, Sinag. At ang liwanag ay hindi dapat nababahiran ng dumi ng nakaraan. Ipinapangako ko, lilinisin ko ang pangalan ko para maging karapat-dapat ako sa iyo, kahit gaano pa katagal ang abutin. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya at inilabas ang posas. Ang tunog ng bakal na kumakapit sa mga pulso ni Habagat ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Mr. Habagat de los Santos, you are under arrest for violation of safety protocols and involvement in illegal procurement. You have the right to remain silent. Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ng pulis. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mukha ni Habagat habang dahan-dahan siyang inilalayo sa akin. Pinilit kong humabol, pero hinarang ako ng mga reporter. Habagat! Sigaw ko. Ang boses ko ay paos na sa tindi ng pag-iyak. Maghihintay ako. Naniniwala ako sa iyo. Hindi kita iiwan. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon bago siya isakay sa loob ng mobile car. Isang tango lang ang ibinigay niya. Isang pangako na hindi ito ang huli naming pagkikita. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng Hacienda Paraiso. Ang kumpanyang dati ay simbolo ng aking paghihiganti. Ngayon ay naging saksi sa pinakamalaking sakripisyo ng pag-ibig. Ang dumi ay naalis na. Ang mga halimaw ay minadadakip na. Pero ang puso ko ay tila iniwan sa loob ng malamig na sasakyang yon na unti-unti nang naglalaho sa kalsada. Ang hapon ay nagtapos sa isang kulay pulang langit, tila nagpapaalala na pagkatapos ng bawat madugong labanan, may darating na gabi ng katahimikan bago ang muling pagsikat ng araw. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gumuho ang mundo sa tapat ng Hacienda Paraiso. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina, hindi na usok ng galit ang nalalanghap ko, kundi ang amoy ng mga sariwang bulaklak. Mula sa garden ng hotel, marami ang nagbago. Ang kumpanyang dati ay pinatatakbo ng takot, ay pinatatakbo na ngayon ng pagmamahal at respeto. Inalis ko ang lahat ng mga toxic na polisiya, ang mga janitor, gwardiya, at bawat empleyado ay hindi na itinituring na gamit, kundi bahagi ng pamilya.
Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ginhawa. Suot ang kanyang bagong uniforme bilang Head of Housekeeping and Employee Welfare. CEO Sinag, may bisita po kayo, nakangiting sabi ni Nanay. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat muli. Dahil sa inyo, ang mga anak ng mga janitor dito ay may scholarship na. Hindi na sila basta anak na ng tagalinis. Sila na ang mga susunod na pangarap ng kumpanyang ito. Niyakap ko si Nanay. Nanay, wala ito kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang nagpaalala sa akin na ang tunay na dumi ay wala sa sahig, kundi sa puso ng mga taong nakakalimot lumingon sa pinanggalingan. Nang lumabas si Nanay, hinarap ko ang aking abogado. Inilapag niya ang mga huling dokumento ng kaso sa aking mesa. Miss Montefalco, tapos na ang investigasyon, balita ng abogado. Napatunayan ng mga eksperto na ang pirma ni Habagat de los Santos sa mga ilegal na dokumento ay ginamitan ng coercion at ang iba ay peke. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan at sa pag-amin niya na nagpabagsak kay Lazo Mondragon, binigyan siya ng Korte ng Kalayaan. He is cleared of all major criminal charges. Napaupo ako sa aking upuan. Pakiramdam ko ay tinanggalan ako ng isang dambuhalang tinik sa dibdib. Kailan siya lalabas? Kaninang umaga pa po, Miss Sinag. Ang akala ko ay sinundo niyo siya. Agad akong tumayo. Kinuha ang aking susi ng sasakyan at nagmadaling lumabas. Hindi ko na inintindi ang mga empleyadong bumabati sa akin. Ang tanging nasa isip ko ay si Habagat. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na tapos na ang ulan. Dumiretso ako sa custodial center pero pagdating ko doon, wala na siya. Kakaalis lang po ni Mr. De Los Santos, ma'am, sabi ng gwardiya. May nag-iwan lang po ng sulat para sa inyo. Nanginig ang kamay ko habang binubuksan ng sobre. Ang sulat kamay niya. Hindi na ito ang pilit na stroke na nakita ko sa mga invoice. Malaya na ito. Sinag, salamat sa pagtitiwala mo sa akin nung mga oras na kahit ako ay hindi ko na mapagkatiwalaan ang sarili ko. Salamat sa paghihintay. Pero sa loob ng 6 na buwang pananatili ko rito, na-realize ko na hindi ko kayang bumalik sa Hacienda Paraiso ng ganoon lang. Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Ang Habagat na walang dalang apelyidong Mondragon, ang Habagat na hindi kailangang maging halimaw para mabuhay. Kailangan ko munang maging karapat-dapat sa liwanag mo. Huwag mo akong hanapin. Hayaan mong ang tadhana ang muling magtagpo sa atin kapag pareho na tayong buo. Nagmamahal, Habagat. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. Hawak ang sulat na basa na ng aking mga luha. Ang hapon ay nagdidilim na at ang kalsada ay puno ng mga taong pauwi na sa kanilang mga pamilya. Habagat, nasaan ka man? Alam kong magkikita tayo muli. Bulong ko sa hangin. Dahil ang isang sinagtala ay hindi kumpleto kung walang Habagat na yayakap sa kanya sa gitna ng bagyo. Alam kong hindi pa ito ang huli. Ang paghilom ay nangangailangan ng panahon at ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay ang pag-ibig na hinding-hindi na muling masusunog. 1 taon na naman ang mabilis na lumipas. Ang Hacienda Paraiso ay hindi na lamang isang pangalan ng kumpanya. Naging simbolo na ito ng pag-asa sa buong bansa. Ngunit sa likod ng tagumpay ni Sinagtala bilang isang tinitingalang CEO, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling naghihintay. Nasa isla ng bighani si Sinag para sa pagbubukas ng isang bagong proyektong pangkabuhayan, ang Isabella's Haven, isang eco-resort kung saan ang mga empleyado ay hindi lamang mga manggagawa, kundi mga partners sa kita ng kumpanya. Matapos ang ribbon cutting, nagpasya si Sinag na maglakad-lakad sa dalampasigan, malayo sa mga kamera at mga taong humihingi ng kanyang atensyon. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na homestay sa dulo ng pampang. Hindi ito marangya, gawa lamang ito sa kawayan at nipa, ngunit napakalinis at puno ng mga halamang namumulaklak. Ang pangalan ng lugar
ay nakasulat sa isang pirasong kahoy, silungan ng tala. Tumigil ang tibok ng puso ni Sinag. Dahan-dahan siyang lumapit. Doon, nakita niya ang isang lalaki. Hindi na ito ang lalaking naka-Amerikana na nakita niya sa boardroom. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at short. Ang kanyang balat ay mas naging kayumanggi dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagod at galit. Naglalaro ang lalaki kasama ang ilang mga batang paslit sa buhanginan. Tinutulungan silang gumawa ng castle. Ang kanyang tawa ay malaya. Isang tunog na hindi kailanman narinig ni Sinag nung sila ay nasa syudad. Si Habagat. Naramdaman ni Habagat na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-agos ng tubig sa dagat. Ang hangin ay naging tahimik. Tanging ang tinginan lamang nila ang nag-uusap. Sir Habagat, bulong ni Sinag. Ang boses ay puno ng panginginig. Ngumiti si Habagat, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Wala na si Sir Habagat dito, Sinag. Ang nandito na lang ay si Habagat. Ang lalaking natuto nang maglinis ng sarili niyang bakuran bago tumingin sa dumi ng iba. Lumapit si Sinag sa kanya, hindi inaalintana ang tubig alat na nababasa ang kanyang mamahaling damit. Bakit hindi ka bumalik? 1 taon akong naghintay. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay nang wala ang kapangyarihan ng mga Mondragon. Sagot ni Habagat habang dahan-dahang hinahawakan ang mga kamay ni Sinag. Gusto kong harapin ka bilang isang lalaking may sariling dangal. Gusto kong kapag niyakap kita, wala nang bahid ng dugo o kasalanan ang mga kamay ko. Inilibot ni Sinag ang kanyang paningin sa paligid. Silungan ng tala. Para kanino ang lugar na ito? Para sa'yo, bulong ni Habagat. Dahil na-realize ko, ang tunay na paraiso ay hindi ang hasyenda na gawa sa semento at pera. Ang tunay na paraiso ay kung nasaan ang liwanag mo. Kung nasaan ang babaeng nagturo sa akin na ang bawat tao ay karapat-dapat sa respeto. Janet Resman o CEO. Hindi na nakapagsalita si Sinag. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Habagat. Nararamdaman ang matatag na pintig ng puso nito. Wala na ang mga maskara, wala na ang mga lihim. Ang natira na lang ay 2 kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng dumi at hirap ng mundo. Habang lumulubog ang araw, naglalatag ng kulay ginto sa karagatan. Alam nilang 2 na ito na ang simula ng kanilang totoong kwento. Isang kwentong hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatawad, pag-asa, at pag-ibig na kasing tatag ng dalampasigan. Mahal kita, Tala, sabi ni Habagat habang hinahalikan ang noo ni Sinag. Mahal kita, Habagat, sagot ni Sinag. At sa pagkakataong ito, wala nang maglilinis ng ating mga bakas. Dahil sabay nating lalakarin ang landas na ito,